Magandang araw po sa lahat ng mga senior citizen sa buong bansa. Dahil sa pangunahing usapin ay ang pag-scrap ng senior citizen booklet bilang requirement sa pag-avail ng mga discounts. Ayon kay Kong Ordanes, layunin nito na mapadali at mapabilis ang proseso para sa ating mga lolo at lola na nais mag-avail ng mga benepisyo at diskwento. Isa ito sa hakbang upang gawing mas maginhawa at hassle-free ang buhay ng ating mga seniors. Sa pagtatanggal ng booklet bilang requirement, mas mapapadali ang kanilang pagkuha ng discount sa iba't ibang serbisyo at produkto. Ating pong pakinggan ang naging interview ni Kong Ordanes sa tungkol sa diskwento at booklet para sa ating mga senior citizen. Sir, tungkol po doon sa ipinapanukala sa Kamara na itigil na yung pagre-require sa mga senior citizen na magdala ng mga purchase booklet, ano po ba ang Oo, stand ninyo dito? abala lang sa ating mga senior citizen. Mm-mm. Alam niyo naman, kung minsan senior moment, Mm. nalilimutan, ngayon pagdating sa establishment, sa tindahan, ayaw naman bigyan ng discount dahil walang dalang booklet. So, Mm-mm. tatanggalin na po natin yan. Kasi una-una po, ang liit lang naman ang diskwento. 65 pesos weekly. Limita. Gulay, karne sa mga supermarket po yung Hindi po lahat eh. Hindi lahat takop eh. Aha, aha. Meron listahan, yung basic necessities at prime commodities, yun Oh. lamang ang takop. Nasa Pero ang listahan malaking, naman yun. opo, ang malaki ko, hindi ako nakakuha ng discount kasi nakalito yun po ang ano, sige po, Congressman. Kailangan po kasi sa gamot una-una, may doctor's prescription Ah, at saka yung reseta, hindi ba nakapangalan doon sa senior citizen. At pinoprotektahan din naman natin yung mga tindahan, mga butika. opo. Kasi kung minsan naaabuso naman po kahit hindi senior citizen, ay Mm. nanghihingi ng discount. Yes, sir. Yun po yung ano. Opo, pero Congressman Ordanes, ang purpose po kasi ng booklet ay para ma-monitor yung pagbili. Kasi sabi nyo nga po, para hindi maabuso. Paano po yung purpose nun? Halimbawa po, sa booklet para sa gulay, merong 1,300 pesos na limit weekly purchase na nabibigyan ng discount. Sa gamot din po, merong, opo, Actually, yung gulay, hindi naman takop yan ng ano, ah, yung guideline na sa yung karne yata listahan po, ng no, mga karne. Oo. may listahan po ron sa booklet. Mm, So, pero isipin mo naman, maximum lang na pwedeng entitled sa discount is 1,300. So, 65 pesos lamang yun. oo nga, ang liit. So, biro mo, dadalhin mo pa yung booklet, ang madi-discount mo lang 65 ay 65 pesos. Mm-mm. Di ba, malaking abala din sa ating mga senior. Oh, mano Yun mo lang pag po, nakita na siguro, senior citizen ka yan na. Oh. nasa dapat sa mga establishment. Mm-mm. Hindi na kailangan niya, yung booklet, yung citizen's ID, kung nagpa-purchase. Kasi physically, makikita mo naman yung itsura ng senior, kung ito ba talaga ay senior citizen. Yun Mm-mm. naman kasi problema sa mga tindahan, establishment, bang parang halos namamalimos na lamang kami mga senior citizens sa kanila. Napakaliit lang naman po ng aming Mm-mm. diskwento. Doon po sa gamot, paano po yun? Kasi kaya may purchase booklet para po ma-monitor, di ba, kung ilan yung bibilhin at kung ilan lang talaga yung nasa prescription. Kasi ang iniiwasan ay sumobra yung bili. Sabi nyo nga po, baka bumibili, hindi naman senior citizen. Tsaka isa pa, Apa. baka damihan ang bili, ibenta. So, paano po yung Apa. monitoring nun? Hindi ba kailangan merong digital monitoring Sa din? mga gamot na mayroong prescription, di ba, number of tablets ang kailangan or ano, nakalagay naman doon sa prescription kung ilan na yun na pag-case. Uh-uh. Halimbawa, 30 yung kailangan o kulang ang pera, bibili lang ng 5, nilalagay naman po sa reseta kung ilan na yung nabili. Hmm. Yun po, kaya Nasa hindi reseta rin na. maiiwasan yung sobra. Opo, nilalagay sa reseta kung ilan na yung na-purchase doon sa prescription. Aha, aha. At So, regarding po sa yung over the counter, siguro po sama sa amendment namin gagawin ng mga over the counter kailangan nagamot ay kailangan bigyan na rin ng discount ng mga senior. Pwede din ho bang halimbawa gawing digital ang ID? Kasi po nilalaminate lang ang ID ngayon ng senior citizens, hindi ho ba? Laminated lang, karton, tapos nilalaminate. Di ba maganda yung magandang card, tapos digital na, para pag bumili ka dun sa malalaki naman drugstore, yun naman po talagang pinupuntahan, mamomonitor na kung ilan na yung binili. Meron mga LGU na yung ID card na senior citizen Mm-mm. ay ano na parang credit card na yung Opo. PBB na tinatawag. Uh-uh. Yung mga sa atin dito sa NCR, marami na nagkaganyan. Pero meron akong ipinail na bill na yung integration ng senior citizen
i-click mo lang yung halimbawa, DSWD, i-click mo lang, lalabas na yung mga transaction na Hmm. pwede mong i-transact. So, no need na pumunta pa sa opisina ng DSWD, makikita ka rin kung ano yung mga kailangan. Ay kaya lang hindi naman ho lahat ng LGU na-afford po yung ganyan. Hindi ba, yung dito ay doon sa National ID Card. Yes, siguro, opo, National ID. i-incorporate. Aha, aha. Opo, para Ayan. inalay yung present nila, Opo, opo. nandun yung detalye, ilang taon, kailan pananganak, Mm-mm. nandun po lahat. Ayan, ay ihintayin po. At yan po, na nakipag, na ako sa DICT, Yes, sir. kay Yusek Dave Almirol, Mm-mm. at magkakaroon po, once na become sa po, siguro, magkakaroon ng training ang mga senior citizen Naku, para maganda. mo ma-orient sila. Maganda po yan na abangan natin.